Isipin niyo kung ang budget ng Pasig noong 2019 nasa mga 10 billion na rin siya nung panahon na yun. Kung 5 billion dumadaan sa procurement, goods and services, infrastructure, at pagpalagay na lang natin na 20% yung kickback o SOP, which is baka magulat yung ibang nakikinig, but that's very common in government, yung ganun kalaki na SOP or kickback. 1 billion kaagad yun per year. Ganun kalaki yung pinag-uusapan natin pera. Ang snatcher nga magnanakaw para sa 1,000, 2,000 piso, minsan may nasasaksak siya, di ba? I mean, these are realities of life. Yes. So kung para sa 1,000, 2,000, may willing pumatay, may willing manakit, ano pa kaya for 1 billion pesos? Hindi biro yun. Yun din yung lagi kong ini-emphasize. Oo, magpakilala tayong pagbabago dito, but it's not smooth sailing. Maraming nagalit dahil sa ginawa natin, na binasag natin, ginawa natin open bidding, naging transparent yung proseso. May mga sumubok na isabotahe kami, may mga papeles na biglang nawala, na hindi na namin matrace, ano ba nangyari? Nung isang araw, nandyan lang yan. Kinabukasan, biglang nawala lahat ng papeles, mga bid docs na nawala, mga dokumento sa procurement, dami. So, of course, those caused delays, and everything kasi gusto nila talagang isabotahe yung ginagawa eh. So napakahirap talaga. Of course, there are the political challenges na sa totoo baka ngayon ibang pangalan yung mga lumalabas, but it's the same group of people really. From 2019, 2022, and then now 2025, nag-iiba-iba yung anyo, nag-iiba-iba yung pangalan. Yeah. Pero yun pa rin talaga, it's the same motivations, the same groups. So, as you were saying or asking, talagang hindi smooth sailing. Pakalaki ng mga challenges. So, paano nyo in-address, sir? Kasi, to give our audience some context, syempre, when you say sindikato, kasama dyan yung mga taong nasa loob ng burokrasya. Meron, syempre, yes. Taong nasa City Hall mismo. Gaano kahirap, sir, yung ang kinakalaban mo ay mga katrabaho mo? Actually, tama yun. Although, at this point, most of the opposition is coming from outside of City Hall. Pero meron pa rin talaga. In 2019, we made the decision, kasi posibleng tumigil lang lahat eh. Ibig sabihin, kailangan mo rin ng political science student ako. Isa sa pinag-usapan namin lagi yung realpolitik. Ibig sabihin, kailangan ko consider mo rin yung tamang balanse. Hindi pwedeng go, go, go. Yung masyadong gang-ho lang na sige lang ng sige, tapos hindi mo na iniisip, wala ka ng considerations or ano. So, kailangan rin balansehin. And one of the things that we did in 2019, sinabi ko, first flag raising ceremony, sabi ko, ito yung direksyon natin, lilinisin natin ang pamahalaan, hindi na tayo papayag dun sa mga lumang kalakaran na alam natin mali, walang SOP, walang kickback. Pero yung mga nangyari before ng term ko, hindi ko kakalkalin. Basta hindi mangyari under my watch. Okay. So siguro kung super idealistic ako, hindi, abulin natin hanggang 30 years back. But again, realpolitik. We have to think also of what's realistic. Focus tayo sa ngayon. At tingin ko dahil dun sa ginawa namin na hindi namin kinalkal na yung mga luma, basta hindi mangyari ngayon, I know some people will disagree with that, maybe more idealistic people will disagree. Pero dahil dun, marami rin sa mga, kahit yung alam naman namin, although walang proof, pero alam naman namin na dati rin gumagawa ng kalokohan, na nag-cooperate. Tinalikuran nila, kumbaga, yung mga old style nila.